Mamaya sa kanyang forma. Ladies and gentlemen, please welcome our very own Brother Dennis, ang ating missionary pastor from Timpakan. Come on. God bless. Okay lang po ba tayo lahat ay tumayo? Lord, maraming salamat po sa iyong salita ngayong umaga na aming pagbubulay-bulayan. Iniwala po kami, Panginoon, na sa bawat paglapit namin sa iyo ay mayroong nababago sa aming mga buhay. At naniniwala kami, Panginoon, ang kapangyarihan mo at pag-ibig mo ay maranasan lagi namin sa tuwing kami lumalapit sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat po tayo ay nakakaupo na. Ayan. Siguro po, yung iba dito, hindi ako kakilala. Ako po ang inyong Kuya Dennis or Brother Dennis na taga dyan lang po sa malapit. Taga-bugtong lang po tayo. So ngayon pong umaga, mga kaibigan, mga kapatid, ay nais lamang ng Panginoon na lagi nating ma-recognize sa ating mga buhay ang kanyang kabutihan. Amen? Sa bawat araw na kanyang ginagawa sa atin. So, kumusta po ba yung buong isang linggo natin, mga kapatid? Pinagpala po ba? Nakalampas po ba sa mga challenges ng buhay? No? Sa mga problemang pinagdaanan, nandyan yung Panginoon na laging gumabay at nag-iingat sa atin. Amen? Sa katunayan, nandyan ka, nakaupo ngayon, dahil iningatan at iniligtas ka ng Panginoon. Tama? Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa buhay mo. Ang Diyos ay gumagabay. So marami tayong pinagdaanan, pero ang Diyos laging nandyan para tulungan po tayo. Amen po? So ngayon po umaga, ang ating pag-uusapan ay God's role in evangelism. Ano ba yung maggampanin ng Panginoon kung bakit mayroong evangelism at kung bakit nandito ka nakaupo ngayon dahil yan sa ebanghelyo ng Panginoon. May nag-akay sa iyo, may nag-invite sa iyo, no? May nagtiyaga sa atin ng mga pastor, mga cell leader, mga Bible study leader, kaya po nandyan po tayo ngayon. So ang Diyos po ay may gampanin. Ang Diyos po ay laging may papel sa buhay po natin. Tama? Ang Diyos po ay laging nakikialam sa buhay natin. Sino ditong gustong laging pakialaman ng Diyos ang buhay niya? Pero pag kapitbahay mo nakialam sa iyo, mahirap na ano? Si Lord. Dahil si Lord, pag pumasok sa puso mo, binago niya ang buhay mo, sigurado, magiging maganda ang resulta ng ating pong pamilya. Tama? Magiging maganda, nandun yung benepisyo, maraming mga benefits kapag ang Diyos pinapapapil mo o pinapakialam mo sa iyong mga buhay. Sa ating mga buhay. Tama? Ngayon, itong ating pag-aaralan, bago ako magtuloy-tuloy, pag sinabing evangelism, Brother Dennis, parang ano yan eh. Alam ko yan. Tuturuan mo na naman kami mga aral sa iba. Alam ko na yan, pag-share yan ng Word of God, pag sinabing evangelism, para bang sinabi natin na, Brother Dennis, trabaho na naman yung ipapaliwanag ko, sigurado ako. Tama? Kasi nga, laging yun ang gusto ni Lord sa mga taong naniwala at nanampalataya na tumanggap sa Kanya, meron laging ipagagawa. Alam niyo mga kapatid, mula nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, laging ang Diyos ay may gustong ipagawa sa iyo. Ikaw ay ginagamit ng Diyos. Sabi ng iba, bakit ba ang Panginoon makapangyarihan pala? Ay bakit hindi na lang siya ang di ba powerful siya? Ay siya na lang yung mangaral. Nakita ni Lord si Norbert, magbago ka na. Ako ito. Sa tingin mo, maniniwala? Hindi eh. Matatakot kay Lord. Tama? Matatakot, bakit? Hindi naman niya kauri ang Panginoon. Kumbaga, makapangyarihan siya, powerful. At kapag lumapit ang Diyos mismo sa buhay mo, ay sigurado makasalanan tayo, sigurado nandiyan pa lang sa kanila, baka sunog na tayo eh. Bakit? Makapangyarihan, hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos. Tama? Very powerful siya. So anong ginagawa ng Panginoon? Lagi siyang gumagamit ng mga tao. Ngayon, laging may trabaho na ibinibigay sa atin. At yun ang ayaw na ayaw ng marami, yung trabaho.
Diba? Ayok, ako, tuturuan na naman ako maya-maya. Si Brother Dennis, tuturuan na naman ako kung paano mag-imbita. No? Mag-imbita ha, mag-imbita sa negosyo. So, dati negosyo, ngayon puro Panginoon na tayo. Abay, nag-alarm ako agad, stop agad daw. Okay, nagamitin. Ngayon, ang maganda dito, bago tayo pumunta doon sa evangelism, ito kalimitan kung bakit magagawa mo. Yung ipag-uutos ng Panginoon, kadalasan, ito yung nawawala sa ating mga buhay. 2 years ago, makita ko lang po yung nangyari sa buhay ko kung bakit ako'y nandito sa inyong harapan ngayon. 2 years ago po, sama lang ako nasama sa aking misis. Sabi ko, nag-usap kami dalawa, sabi ko, ako magdinegosyo, ikaw magpapastora. Basta tutok lang ako sa pagninegosyo kasi gusto ko kumbaga balance lang. Pero alam na alam ko sa sarili ko na tinawag ako ng Panginoon. Subalit, ang ginawa ko ay pumunta ako sa Tarsis. Pinapupunta ako ng Diyos sa Nineveh. Pero pilit akong pinapupunta ng sarili ko sa Tarsis. Doon ako sumakay. Sabi ko sa aking misis, okay naman yung aming pag-uusap. Sige, mag-aral ka ng Bible School, supported ako dyan. Sa katunayan, ikinuha ko pa siya ng sariling kotse. Para lang sabi ko, pag nagpa-Bible study ka, cell group, hindi na ako magdadrive. Ikaw na, nag-aral siya mag-drive. So siya na yung naggagawain lagi. At ako naman, dahil ako ay backslider sa puso, bagamat nakikita niyo ako every week dyan, backslider ako sa puso. Katulad ng maraming nakatingin ngayon sa akin. Kilala kita. At kilala ka ng Diyos. Backslider ako sa puso. Nagwo-worship ako, nataas ng kamay. Nasunod sa pastor. Pag sinabi taas ng kamay, worship. Okay naman yung pamumuhay ko. Gusto ko lang maging simple yung aking pamumuhay. Ayoko nang nape-pressure, lalo na pagdating niya sa invite. Share ng Word of God. Ayoko na yan. Kay misis na lang. Kaya lang, hindi ko alam na habang tumatagal, ang misis ko, daming cell group na pinupuntahan. Minsan, ginagabi na. Dumarating yung point, nagagalit na ako sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, susuportahan ko. Kaya lang, pag gabing-gabi na, ate ka muna. Gabing-gabi ka na. Uwi pa ba yan ng cell leader, ng may asawa? Kasi dami talaga yung cell group. At one day, hindi talaga ako lagi sumasama. Nakapakinig ako ng isang online service. At ang kanta doon ay yung wala kang katulad. Yun lang yung worship sa Panginoon. Wala kang katulad. Hindi ko alam, pumapasok sa puso ko yung kapangyarihan ng Panginoon. At uti-uti, ay napansin ko yung sarili ko na parang umiiyak ako. Parang lumuluha ako sa ano ba yung nangyayari sa buhay ko? Sabi ko, ako ba to? Ay, ako na siguro yung tunay na ito. Dahil hinanap ko yung kasiyahan sa bagay ng meron ng mundo. Totoo lang. Kita nyo naman siguro sa sarili ko ngayon. Kahit pagtatato, ay ko na. Pag nagpatato siguro ako, okay na eh. Para, kumbaga, pero hindi pa rin. Pumunta ako sa iba't ibang lugar, nagbablog ako. Sinuportahan din ako ng misis ko sa pagbili ng C1000. Nagbablog ako pero hindi ko nakita yung sarili ko doon. At binibiro ko nga si Daddy Nats, pag napunta kami sa mga mission na, Daddy Nats, hahanapin ko ang sarili ko. Pero ang totoo yun, meron pala akong hinahanap sa sarili ko. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay pilit na yung barko na papuntang Tarsis. Pilit niyang pinapunta doon sa papuntang Nineveh. At hindi na ako ni Lord hinayaan na kainin ng pating. Hindi na. At natagpuan ko ang sarili ko, mga kapatid, na nandito sa inyong harapan ngayon at muli nanunumbalik sa Panginoon. Bakit kamo? Dahil binalik yung compassion
Alam niyo yung evangelism, pag wala kang awa, una sa iyong sarili. Bakit sarili? Pag wala kang awa sa iyong sarili na one day, pag hindi mo minahal ang presensya ng Diyos, punta ka lang impyerno. At sa impyerno, mga kapatid, wala nang labasan ng tao. Ang sabi ng isa na testimony ni Mrs. na may nagpatotoo daw na pumunta sa impyerno at 20,000 times daw ang init. Pero sa palagay ko, hindi. Million times ang init doon, mga kapatid. Hindi 1,000 times. So una, maawa sa sarili na si Lord, dapat yung ating sinusunod at magkaroon ng compassion sa ating kapwa. Sino ba ang ating kapwa? Ito yung katabi mo. Amen. Ito yung pamilya mo. Ito yung mga kaibigan at kakilala mo na bilang mga tinubos ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, ay meron tayong responsibilidad sa mga tao na hindi nakakakilala kay Jesus at nais ng Diyos na gamitin ka doon. Amen. Na ang layunin mo sa mundong ito hindi lamang para kumain, magtrabaho, alagaan ang mga anak, at ang duloy mamatay. Hindi lang yon. Binuhay ka ng Panginoon dahil may layunin ng Panginoon sa buhay mo, saan ka man lugar naroroon ngayon. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, may layunin ang Diyos kung bakit tayo nabubuhay. Tama? Brother Dennis, ang dami kong alalahanin sa buhay. Kailangan kong magtrabaho, hindi mo naman ako katulad. Na okay ka na, kailangan mo nang mag-word of diet, siguro okay ka na. Hindi po, dami kong utang. Nasa 200,000 po per month ang utang ko. Every month, utang pa lang, mga kaibigan. Pero bakit? Nandoon na nagpapagamit sa Diyos dahil kailangan mong tandaan, kailangan natin ng awa, no? Dumating sa punto ng buhay na sabi ko, Lord, pag namatay ako, sigurado sa impyerno ang punta ko. Bakit? Nasa kasalanan ako eh. Nag-beer house nga ako eh. Alam naman ni Mrs. Kaya yung sinasabi nilang padis-padis, pinasok ko yan. Pero hindi ako naglango, no? Ano lang, chill-chill lang. Wala po, puro kabataan lang dun. Wala dyan, okay dyan. So, tapos nakita pa ako ni Mrs. nandoon sa tapat ng publiko. Kasi nasa cell group siya, ako nandoon sa tapat ng publiko, anong tawag doon? Maestro. Di ba? Kasi bakit wala akong awa sa sarili ko eh. No? Di ba? Walang compassion mismo sa sarili, wala. Sabi ko, testingin ko kaya to, ayahay muna. Wala munang Panginoon. Sabi, wala munang Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, walang saya kapag ikaw ay nasa makamundong bagay, mga kapatid. Walang blessing kapag ikaw ay nasa makamundong bagay, kapatid. Walang blessing. Ang blessing ay nasa mga tao na sumusunod sa Panginoon at laging humihingi ng awa at tulong sa Panginoon. So mga kapatid, itong evangelism na ito, magagawa mo lamang ito kung mayroon kang compassion sa mga katao, sa mga kaibigan, mga anak mo. Amen? And then anong role ng Panginoon sa evangelism? Ito yon. Nagpapadala ang Diyos ng mga disipulo. Mateo 28:19, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Biro pala akong kaharap dito. Sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod at sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng panahon. Mga kapatid, tayo ay, ang Diyos, nagpadala siya ng mga disciple. Siyempre, yung unang mga disciple, sina Pablo, sila na yung mga nagpangalat, no? Hindi lang sa Israel, hanggang sa buong mundo. At ang tawag na sa atin ay mga hintel. So tayo na yung labas doon sa Israel. Ngayon, yung mga nag-invite sa inyo, lalo na siyempre yung mga pastor po natin, sila po yung mga ginamit ng Panginoon, pinadala ng Diyos upang mapahaginan tayo ng mabuting balita.
Dati po, nakatira lang po kami doon sa isang sulok ng gubat doon sa may Batangan. Nakikita ko po na dumadaan sina Daddy Lance doon. At ang totoo, talagang puging-pugi pa ang Daddy Lance doon talaga. Makapal pa ang buhok talaga niya, kita ko. Saka si Mami Eve, nakasaya pa yan. Nakikita ko yan. Nandun sa dabuhan doon dumadaan. Ano pa lang ako na siguro mga 13 or 14 years old dahil nagtatabas kami ng tubo dyan sa Batangan. Sabi ko sa kanila, ano kaya yung ginagawa nila? Buti na lang, dumating yung aking ate, born again din, isinama ako dito. Sabi ko, parang masarap sumama dito ah. Hanggang sa maraming mga kabataan din, naiinganyo ako, hanggang ito na ngayon, dahil sa kapatid ko. So may ginagamit ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At ngayon, dahil may ginamit ang Diyos sa iyo, inuutosan naman tayo na sabi dito, humayo ka mga kapatid. Gawin yung alagad ko ang buong bansa. Eh, Brother Dennis, pupunta pa ako sa pagkakalayo, wala nga akong pamasahe. Lahat ng mga tao ngayon may Facebook. Tama po ba? Lahat ng mga tao. At alam niyo po ba, na isang post mo lang sa Facebook, sigurado, 5 seconds, nandun na yun sa ibang bansa. Ganoon ka-power ang Facebook. Kaya nga makikita nyo sa wall ko, puro word of God ang nandun doon. Puro pagpipreach. Puro worship. Ang tanong, kumusta ang laman ng Facebook mo, kapatid? Ang laman ay ang sineshare, puro kalokohan. No? Pag may nakitang magandang mga memes pa yon, i-share. Okay naman. Kaya lang, ang sinasabi ng Panginoon, humayo kayo. At ang sabi pa sa Mateo, Romans 1:16, sabi diyan, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Taas ang kamay ng mga nahihiya pa na siya'y tawagin na born again or Christian sa kanilang trabaho. Ako lang pala. Taas ang kamay ng mga nahihiya sa mga school. Ay ako, born again na pala yan si Olat, si Lynn. Wag tayo dyan. Diba? Yung minsan, iiwasan. Diba? Taas ang kamay ng mga, pero taas ang kamay na magiging matapang na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen! Yung kapangyarihan ng Panginoon, sabihin natin sa mga tao, sabi diyan, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. So pagdating sa Facebook, mga kapatid, wag mo ikahiya yung word of God na mag-post ka. Meron pong isang testimony na napanood ko. Meron pong isang kabataan na mawawala na ng pag-asa. Babae. Pero ano siya, ilang linggo na hindi makatulog. At dumating sa point na nade-depress at gusto na magpakamatay. Paggising niya, napapunta sa TikTok. Lahat naman ng kabataan mahilig sa TikTok. Napapunta sa TikTok. Pero may isang preacher doon na nagsabi, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kahit ikay makasalanan, ikay kinamatayan naman ng Diyos. At alam nyo, yung batang yon, hinanap yung simbahan, at siya ngayon ay naglilingkod sa Panginoon, dala ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya yung Facebook, nire-recommend ko po yan dahil Facebook po ang trabaho ko. Yan po ay isang way ng Panginoon para magamit ka ng Diyos. Hindi tinitingnan dyan kung ang itsura mo'y pangit or maganda. Ang tinitingnan dyan, wala namang di ba? Pag nagbubukas kayo ng Facebook, tingnan nyo, wala namang pangit, wala maganda doon Lahat pwede doon. Kaya huwag kang mahiya sa itsura. O sikat na sikat nga yung ating kababayan ang gwapo ng Batangas, di ba? O sikat na sikat nga yun. O, sabihin mo yung word of God. Ngayon, lagi lang babalik at babalik po tayo dito. Pag wala kang compassion sa mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo magagawa yung mga sinabi ko na yun. Pag wala kang compassion, mga kapatid, yung mga pastor mo, hindi mo ma-appreciate. Yung mga pumupunta sa inyong cell leader, hindi mo ma-appreciate yung ginagawa nila. Kahit yung pangangaral na ganito, hindi mo rin ma-appreciate. Bakit? Wala namang compassion, okay lang na ako isisimba, uuwi, traditional lang yan. Pag negosyo, magtatrabaho. Yun lang yung gagawin, di ba? Yun lang ang goal natin.
magsumikap sa buhay. Subalit, ang sabi sa parable ni Jesus, mayroong isang binata na ang sabi, mag-iipon at mag-iipon daw siya na mga at pupunuin yung kamalig, ang sabi niya. Subalit, sinabi ng Panginoon, ikaw na hangal. Hindi mo ba alam na ngayong gabi kukunin na kita? Ang pagsusumikap sa buhay ay maganda at gusto ng Panginoon. Tama? Pero huwag naman na buong buhay mo na nawala na at binaliwala mo na ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, mga kaibigan, lahat tayo may tawag ng Diyos sa buhay na kung susundin mo lang yon at hindi ka hihiwalay doon, sinisigurado ko sa iyo, ang dulo ng buhay mo ay tagumpay at kagabit-gamit sa Kanya. Amen po ba? So, kailangan lang po natin na laging maisip, na lagi, Lord, bigyan mo nga po ako ng compassion sa mga tao. Amen? Pwede bang maging dasal po natin ngayong umaga? Na Panginoon, bigyan mo po ako ng awa sa mga taong ito. Bigyan mo po ako ng kahabagan sa mga taong ito. Bigyan mo po ako ng kaawaan sa aking mga anak, sa aking asawa, sa aking pamilya. Na one day, hindi lang ito nabuhay para sa impyerno lang pumunta. Kung hindi nabuhay ito, para sa Panginoon. Amen. Lahat tayo para sa Diyos. Lahat tayo langit. Amen. Lahat tayo doon ng punta. Walang mahihiwalay. Tama? Okay, talaga naman. Yan ang aking mga assistant. Thank you. Disciple. Yan, nasa ano na yan? Nasa icebreaker na lagi yan. Sunod, ano na? Worship na yan. MC na po. Tama? MC pala. Yan. So, yun lagi ang idasal natin sa Panginoon. Bagamat mahirap. Ako po, naging mahirap puro sa akin na manumbalik uli yung dating sigla. Si Brother Dennis, paano ka ba nanumbalik ang dati mong sigla? Paano ka nandyan lagi? Number 1, Word of God. Huwag mong kaliligtaan na basahin ang salita ng Panginoon. Doon sa mga tamad magbasa at malabo lang mata, doon sa audio Bible na lang, makinig ka ng makinig. Alam niyo po bang may kapangyarihan sa salita ng Panginoon? Nung una, parang naririnig ko lang na naririnig. Pero dumarating yung point na parang ito'y lumalalim na. And then after mong magbasa, pag sinabi ni Daddy Nas ng ating mga pastor, attend ka ng cell group, attend ka ng mentoring, attend ka ng mga activities, sama ka sa ganito, pangalawa activities. Babalik yung compassion mo sa Panginoon. Sumama ka doon sa mga taong maiinit. Kung sino sinasamahan mo, magiging yun ka. Sumama ka sa mga taong lasinggero, magiging lasinggero ka. Sumama ka sa 10 tismosa, magiging pang-11 ka. Sumama ka sa 5 mga puro negatibo sinasabi, magiging pang-6 ka. So, depende sa sinasamahan mo. So, piliin mo yung sinasamahan mo. Nang sa ganon, yung compassion mo sa sarili mo at sa tao, gumana, mga kapatid. At kaya nga, eto, muli na nung balik, at sabi ko doon sa CCT na aming pinagsesel grupan, baka may mga Bible study ka pa na pwede kong puntahan, ibigay mo pa sa akin. Dahil yung barangay Tipakan ay okay na ngayon. No? Compassion, hindi mo magagawa. Yung ginagawa mo kung wala kang awa doon. So itong ginagawa natin sa Panginoon, bagamat sacrifice ang gumising sa umaga, no? Sacrifice din ang laging may mga bit-bit na anak dahil ang lilikot nila, alagain, sacrifice din yan. Sacrifice din yung ikaw'y nasa malayo pero nandito ka. Pero itong maganda, nagsasakripisyo ka sa Panginoon, ang Diyos nagbabalik sa iyo ng mga pagpapala na hindi mo alam kung saan galing. Yung blessing pumapasok sa iyo. Bakit? May ginagawa ka sa Panginoon. Amen? So ang Panginoon, nagpapadala po siya ng mga tao sa atin para pakailaman yung buhay po natin. Tama? Dahil kung walang makikialam sa buhay natin, ako sigurado ko sa iyo, ang buhay natin nagiging baliwala lang at para bang naging bula lang sa mundong ito. 41 years old na po ako. Sabi ko sa sarili ko, kung ako'y tatagal ng 80 years old,
yung kalahati ng buhay ko na ipaglingkod ko sa Panginoon. Amen? So, ilang taong ka na ngayon? So, sana yung kalahati ng buhay mo pa, ibigay mo na sa Diyos. Amen? Sana yung kalahati ng buhay mo pa, ang Diyos naman ang makinabang. Amen? Maluwalhati ang Diyos sa buhay mo dahil ang tao minsan lang mabuhay at isang araw ay paghuhukom. At haharap ka sa Diyos. Ciao, Jimmy Latade. Anong ginawa mo sa lupa? Nabanggit lang kita kasi una kitang nakita eh. Tayo lahat, anong ginawa mo sa lupa? Panginoon, ginawa ko po yung pinakamabuti sa ayon sa iyong kalooban. Amen! Yung kalooban ng Diyos, habang kayo nabubuhay, gagawin mo. Habang nagtatrabaho ka, habang tinutupad mo yung mga pangarap mo, hindi mo ihiwalay ang Panginoon sa buhay mo. Amen! Hindi mo ihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Yun ang purpose natin sa buhay na ito. Para maging makabuluhan ang buhay na ito. Amen! Siguro sa mga friends ko na sa Facebook, sa mga follower, nakikita nila, ibang-iba na yun si Kuya Dennis Puro Panginoon na lang lagi ang sinasabi sa Facebook, puro Word of God, puro pangangaral na lang, dahil yun ang tunay na mahalaga. Naunawaan ko ang kahalagahan ng buhay ay hindi lang sa lupang ito. Ang kahalagahan ng buhay ay hanggang langit. Mabuhay ka man ng sagad na 100 years. Pero kung doon ka rin lang mapupunta sa kalaliman ng emperno, huwag na lang. Sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo. Malalaking lupa, malalaking bahay, may sports car, may C-1000, lahat na. Lahat ng bilyong-bilyong pera sa mundong ito. Pero mapapahamak naman ng kaluluwa mo, baliwala. Kapatid, yung 100 years, maliit lang to. Maiksi lang. Compare sa walang hanggan na ibibigay ng Panginoon after ng buhay natin. Amen! Ganun po, kabait ang Panginoon. Napakatyaga po niya sa buhay natin. Tama? Na kahit tayo nagkakamali, lagi niya tayong pinapatawad. Na kahit tayo nagkukulang, laging sapat ang biyaya niya sa buhay ng bawat isa. Amen po? So yan ang iniutos ng Panginoon sa atin na tayo mag-share ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At huwag kang mag-alala, kapatid. Ito ang pangako ng Panginoon, huwag kang mag-alala. May kapangyarihan na ibibigay sa iyo ang Diyos. Ito po yon. Ang sabi, ang Diyos ang nagbibigay ng Espiritu Santo sa mga tao. Subalit, anong sabi? Basa. Kapatid, may kapangyarihan na ibibigay sa iyo ang Panginoon. At dahil si Kristo'y nasa sayo na, kapatid, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Ito yung Holy Spirit na kailangan mo lang palakasin sa buhay mo. So bakit naghihina ang Holy Spirit? Bakit nanghihina ang kapangyarihan mo? Bakit nalolobat ka? Hindi mo kasi pinapakain, kapatid. Ano yung pagpapakain sa Holy Spirit? Pinapakain to ng Word of God para lumakas. Lagi ito nagbabasa ng Biblia everyday. Laging nakikinig ng salita ng Diyos para lumakas. The more na kung pinalalakas mo, yung spiritual na buhay mo, yun ang magiging ikaw. Pero kung ang pinapalakas mo ay yung gawa ng kaaway sa buhay mo, pero kung ang pinapalakas mo ay boses mo para sa pagmumura, yun ang magiging ikaw, kapatid. Kung ang pinapalakas mo sa iyong sarili, puro negatibo, yun ang mangyayari sa iyo. Yun ang darating sa iyo. Yun ang magiging ikaw. Pero palakasin mo yung Holy Spirit. Baka yung Holy Spirit nagtatampo na sa iyo. At sinasabi sa iyo, alam mo ba, may kapangyarihan ka sa loob mo. Sinasabi ni Lord, na iniinda mo lang, iniisintabi mo lang. Alam mo ba yung pangarap mo, kayang-kaya ko yan. Iniinda mo lang ang Panginoon. Isinasantabi mo ang Panginoon. Alam mo ba yung lahat ng pangangailangan mo, kaya kong ibigay. Unahin mo lang ang salita ng Diyos. Yan yung Holy Spirit na bumubulong sa iyo.
na kailangan lumakas sa iyo. Amen. Yan yung Espiritu ng Diyos na buhay. Ngayon, pag malakas yan, sigurado ko sa iyo, ang sabi diyan, pag malakas yan, magiging saksi ka. Saksi ni Jehovah. Magiging saksi ka ng Panginoon. Tama yun, no? Totoo yun. Saksi ni Jehovah, saksi ni Yahweh, saksi ni Jesucristo, no? Saksi ng Diyos sa buong mundo. Amen! Sa iyong pamilya. Kaya, dapat meron kang kapangyarihan ng Diyos. At kung wala yung power ng Diyos sa buhay mo, kapatid, sigurado ko sa iyo, okay naman, simba uwi, okay din naman yon. Kaya lang, kapatid, huwag mong sayangin yung kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Amen! Lunes bukas, papasok na naman tayo sa ating mga eskwelahan, sa ating mga kabataan. Pero sa iyong pagpasok sa eskwelahan, sana sa iyong katabing estudyante, alam mo, friend, mahal ka ng Diyos. Yung iba dito, papasok sa kanya-kanya mga trabaho bukas. At may makikita ka ng mga kaibigan mong nalulupay-pay at nangangailangan. Pero, gagamitin ka ng Panginoon para tumapik sa kanyang balikat. Alam mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay sapat para sa iyo. Amen? Alam mo ba, ikaw ay pag-asa na iyong kaibigan? Alam mo ba, pag-asa ka ng kapwa mo? Kaya lang, yung power na wala. Kasi nga, bakit? Nawawala na yung compassion natin sa Panginoon. So, hilingin natin sa banal na Espiritu na laging meron tayong power. Power, Tignanet! Kaya mani, power tayo. Totoo po yun, power. May power po ang Diyos. Ang Holy Spirit ang magbibigay po sa atin. Hindi na tayo mahihiyang mag-post sa ating mga wall ng tungkol sa Word of God. Amen? Hindi na puro crush. Okay din naman yun. Pero, ilagay din ng Panginoon. Isama ang Panginoon. Isingit lagi ang Panginoon. Pero wag na maisingit. Gawin mong prioridad ang salita ng Diyos. Amen? Malay mo, sa isang video mo lang na nakita, mayroong isang taong diyang nawawala ng pag-asa. Pero nasabi mo sa video mo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tapos narinig nung nawawala na ng pag-asa. At sasabihin nun, alam mo kapatid, tama ka, mahal na mahal ako ng Diyos. At nagkaroon siya ng pag-asa ngayon. Oy, nag-usap na tayo kahapon na sabi ko, huwag kang pumunta dito. Ganun tsaba ko ng mga yan eh. Amen po ba? So inuutusan tayo ng Panginoon at huwag kang matatakot kapatid. May power tayong lahat. Amen. May kapangyarihan tayo na lahat ng mga problema mo mawala. Lahat ng mga challenges na pinagdadaanan mo sa buhay, lahat malampasan. Bakit? May kapangyarihan ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. In the name of Jesus, the power of God, lahat ng ating pinagdadaanan sa sitwasyon ng buhay, lahat yan may kapangyarihan ka na lampasan at sasamahan ka ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo, sabi dito, ito pa, ito yung role ng Panginoon. Ito yung ginawa niya, yung pagmamahal ng Diyos na lahat ay ating nararanasan. Amen? At ang sabi po dito, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus upang iligtas ang kanilang mga kasalanan. Sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na ang sino mang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Na maranasan yung pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos. At kung bakit nandito tayo ngayon mga kapatid, dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Naunawaan natin yung kamatayan ni Kristo doon sa cross para sa ating mga kasalanan. Gaano ba kahirap ang mamatay sa cross? Alam niyo mga kapatid, kaya nga nung bago si Jesus ipako sa cross, di ba humiwalay muna si Jesus? Nag-pray siya ng solo, lumayo siya doon sa kanyang mga alagad. At doon sa pagpipray niya, sabi niya, Lord,
Dahil nasa kanya siyang tao noon, sabi niya, Lord, ito yung magiging buhay ko, parang senaryo lang, no? Lord, hirap nito. Ipapako sa cross, yung kagatin nga lang tayo ng langgam, masakit na eh. Diba? Yung pa kayang latiguhin ka. Ito ang masakit kay Jesus, mga kapatid. Dahil alam niya yung mangyayari sa kanya, alam na alam niya, lahat alam niya. Detalyado, ipinakita na ng Diyos kung ano mangyayari sa kanya. Bubugbugin, luluraan, sisipain, lahat na nakarimari-marim. Alam na ni Jesus. Kaya nga habang nagpe-pray siya dumudugo na yung pawis niya Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jesus, ang kalooban mo ang mangyari. Huwag ang aking kalooban. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung alam mo lamang kung gaano kanya kamahal, kung alam mo lamang kung gaano siya nagdusa sa Diyos sa lupang ito para sa ating mga kasalanan, sigurado hindi ka nahihiwalay sa Panginoon. Kung ma-experience mo lamang yung kanyang pagmamahal, sigurado hindi ka na magbabackslide sa puso. No? Hindi mo na iiwan ang Panginoon. Bakit? Sa tindi ng pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil mahal na mahal mo ang Panginoon, sigurado, yung pag-ibig niya, kapatid, i-share mo rin sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kakilala. Yung pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa iyo, ito'y i-share mo rin sa mga kaibigan at kakilala mo. Nagpapatunay lamang, kapatid, na ang John 3:16 na ito. At sa tuwing ikaw ay malolobat sa paglilingkod sa Panginoon, lagi mong isipin yung pagmamahal ng Diyos at yung ginawa ng Diyos sa cross para lang mabuhay tayo at matubos sa ating mga kasalanan. Amen? Ngayon, ang tanong, sino dito ang mga nagmamahal sa Panginoon? At sinabi ni Jesus kay Pedro, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ganon din po ba tayo, mga kapatid? Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Mamahalin natin siya at paglilingkuran. Amen po ba? Paglilingkod tayo kahit may trabaho, kahit may negosyo. Amen? Kahit nag-aaral, paglilingkuran natin ang pagmamahal ng Panginoon. Bakit? Hindi natin babaliwalain ang ginawa ni Jesus sa cross para lang matubos ang ating mga kasalanan. Okay, mga katangian ng Panginoon. Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung katangian ng Diyos? Nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamahal at nais niya na makilala ang lahat ng tao. No? Gusto ng Diyos yun dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Lahat ng tao gusto na maranasan at ipakilala ang Panginoong Jesus dahil sa pag-ibig niya. Kaya kapatid, huwag kang mahihiyang i-share ang Panginoon. Amen? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung ako ikahihiya mo, ikahihiya rin kita sa langit. Kaya, huwag kang mahihiya. No? Makapangyarihan ng Diyos upang bigyan ng buhay ng walang hanggan ang mga sumasampalataya sa Kanya. Tandaan niyo, mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Higit sa lahat ng bagay, no? Ang Diyos baka gagawa ng mga bagay na posible sa tao, no? Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya mga kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon na sobrang bigat, na para bang susuko ka na, hindi mo kaya, makapangyarihan ng Panginoon. Amen? Brother Dennis, para mababatak na yung sasakyan ko. Magkano bang hulog? 1.5 lang eh. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Makapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, siguro sinasabi mo, brother, talagang ngayon linggo, 100 na lang ang pera ko, linggo-linggo, 100 lang ang pera ko. May 4 akong anak, mag-aaral bukas. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay sapat. Amen? At higit pa. Ang Diyos ay gagawa ng mga imposibleng bagay sa buhay ng bawat isa. Eh brother, tagal ko na nag-apply ng trabaho hanggang ngayon, wala pa rin. Makapangyarihan ng Panginoon. Amen? Walang imposible sa Diyos. Gagawa siya ng way
ng magandang trabaho para sa iyo. Brother, sawang-sawa na ako sa trabaho ko. Gusto ko naman na mataas na posisyon at malaking sweldo. 6 digit man lang. Gagawa ang Diyos sa iyo. Walang imposible sa Panginoon. Amen! Alam niyo po, kung sa tao, imposible. Kahit sa ating mga finances. Alam niyo po, kami mag-asawa, kung sarili ko lang talaga yung tiningnan ko, yung aking siguro pinag-aralan, kung tinignan ko yon para ako hindi gamitin ng Panginoon, siguro wala po ako dito. Grade 2 lang po kung natapos ko. Tapos ang negosyo ko, mga kapatid, Facebook pa ang negosyo ko. Wala akong ka-Facebook. Wala akong kaalam-alam pagdating sa Facebook. Siguro kung tinignan ko yung wala akong alam, mangmang ako, siguro hindi na ako makakapaglingkod sa Panginoon. Pero hindi yun ang tinignan ko. Ang tinignan ko yung sinasabi ng Diyos sa Lucas 1:37, with God, all things are possible. Amen? Kaya huwag mong titingnan ng sarili mo hanggang diyan ka na lang. Kaya huwag mong titingnan ng sarili mo hindi ka mahalaga. Ito lang ang buhay ko. Ito na ako. Mahirap ako. Hindi na ako gagamitin ng Diyos. Ang tingin sa iyo ng Diyos, very potential ka. Ang tingin sa iyo ng Diyos, powerful ka, kapatid. Malakas ka. Kaya mo yan. Kaya sabi mo sa sarili mo, kaya ko maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya ko tupadin ang mga pangarap ko sa buhay na kasama ang Diyos. Amen po ba? Makapangyarihan ng Diyos. Kilalanin mo lang yung kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos po ay gagawa sa buhay ng bawat isa. At ang sabi dito, ang Diyos ay tumutulong sa mga tao upang makilala nila ang kanyang anak na si Jesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, laging may tulong ang Panginoon. Amen? Kaya ano man ang pinagdadaanan, sitwasyon ng buhay mo, kapatid, laging nandyan ang gabay ng Panginoon. Tutulungan niya tayo. Lahat ng mga bagay na mahihirap gawin, ang Diyos ay ating katuwang. Ano po? Kung minsan nahihirapan ka mag-share ng Word of God, hindi ko kaya yan, brother, hindi ko kaya. Wala akong alam. Pero ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ay, hindi ko alam eh. Paano ba mag-talk? Yung sinasabi mo, hindi ko kaya yan. Ang sabi ng Diyos kay Moises, basta ganito lang ang sabihin mo. Pagharap mo sa paraon, sabihin mo ganito, pag nandun ka na, ako na magtuturo. Ako na magsasabi. At pagdating ni Moises doon sa paraon, sinabi niya yung sinasabi ng Panginoon, bumuka yung bibig niya. Hindi niya alam, ginagamit na siya ng Panginoon. Kaya doon sa mga nanghihina ang loob para i-share ang gospel ng Panginoon, bago mo sharean yung kaibigan mo, mag-pray ka sa Diyos. Lord, sabi mo, basta pag nandun ako sa harap ng kaibigan ko, ibukala ko lang yung salita, yung aking bibig, ikaw na ang bahala. Yes, ang kapangyarihan na ng banal na Espiritu ang magsasabi sa iyo. Amen? Siya na yung maglalabas doon. Siya na yung magbibigay ng pag-asa doon sa tao na yon. At mausisian mo na lang, yung kaibigan mo na yon, tumanggap na sa Panginoon, umiiyak na siya, at nadama na yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo na ginamit niya. Alam niyo kapatid, wala nang, hindi hayop ang gagamitin ng Diyos para mangaral ng salita ng Panginoon. Ikaw mismo. Amen? Hindi mo kailangan maging pastor para mangaral. Pero sabi ng Panginoon sa mga lalaki, ikaw ay pastor ng iyong tahanan. Kaya sa mga lalaki, taas ng kamay. At sa mga kabataan din, one day, mag-aasawa din, pastor ka ng iyong tahanan. At doon mo simulan yung pangangaral ng Diyos. Amen? Para may palaganap ang kanyang pag-ibig sa Kanya. Thank you. Nakalagay. Thank you agad. No? So, yun lamang mga kaibigan, mga kapatid. At sana, yung Word of God na nasabi po ngayong umaga ay magdala po ito ng transformation